Evening po sa 1225 Fellowship. Tama, no? Ayan. Ako po si Sister Lloyd C. At asawa po ako ni Pastor Ben C. Kaya pag tinatawag po nila akong pastora, because pastor ang asawa. Pastora. No? Ayan. So, kasi minsan na ano ko, bahala ang Lord, no? Doon sa calling natin. Sabi ko nga, each and every one of us po, may calling tayo. Lahat tayo, may unique calling tayo, no? At yung calling na yon ay i-share natin for other people. Not just for our own sake, yung unique calling na yon. I-share natin yun. Depende sa demand nung nasa paligid natin. So, ayan. Welcome sa mga nasa live. Mabuti ang Lord. Hallelujah. Oo nga. Luis, patulong nga ako. Gusto ko mawala yung keyboard. Kumalik eh. Kunin mo nga yung keyboard na nandun. Parang dapat. Sorry po. Ayan. So, mabuti ang Lord. Mabuti po ba ang Lord? Hallelujah. Praise God. And I'm sure, kanina sabi ko, I'm sure kung nabubuhay lang si Pastor Ben, malamang sa malamang, happy po siya. I'm sure happy po siya. Sa, meron pong fellowship na ganito sa lugar na ito, at ang pinuproklama, sabi nga doon sa mga t-shirt nila, it's all about Jesus, no? So kung nakakilala niyo po si Pastor Ben, matagal nang kasama po yan nila Pastor Jerby, Brother Raymond, Pastor Raymond, sorry po, Pastor Egay, no? Tawag nga nila doon direct, no? And ever since po, nung nakaunawa din si Hoven po sa biyaya ng Diyos, no? Hindi din katulad po nila at magiging katulad po nating lahat. Hindi tayo makontain na tayo lang yung nakakaunawa. Kasi yung biyaya ng Diyos, sabi nga, sukdulan, sabi nga ni Jelly, that's amazing, no? It's something na parang pag naunawaan at na-experience po nating lahat. May iyak ka? Sa biyaya ng Lord, na hindi ka may stop? Kasi gusto mo pati yung mga nasa labas makaunawa ng pagmamahal ng Lord. Yung biyaya is the greatest love of God, no? Kanina nung nagturo si Jelly, hanggang oras po ba tayo dito? 12:00? Nahihirapan ako dito. Sorry na. Paano ba to? Okay. Kanina nung nagtuturo si Jelly, nadaanan ko yan. Actually, yan po yung aking last preaching dun sa kabila. No? Relationship with God. At ang relationship with God, they call it, actually sa Bible, eternal life yan. Totoo, yung eternal life is pang walang hanggang buhay. Totoo yan. Pero ang sinasabi ng Bible also, eternal life is knowing God and Christ whom He sent. So, nung na-discuss ko nga po yan, sabi niya, this is the very purpose ng salvation. This is the very purpose kung bakit binigay ng Diyos si Jesus. Bakit? Hindi lang para i-lay down ni Jesus yung buhay niya. Hindi lang para hindi tayo mapunta sa impyerno. But more so kasi dahil mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin, ang gusto niya mabalik yung relasyon niya sa atin.
So, relationship matters. Relationship matters, mga kapatid. It's not about tong mga ginagawa natin na acts, ministries, pagkanta, pagtugtog, OBS and all. Our relationship to God matters most. And that is personal po. Dahil personal kang minamahal ng Diyos, gusto niya makilala mo siya ng personal. At pag nakilala mo siya ng personal, depende sa pagkakilala mo sa Diyos. Depende sa pagkakilala mo sa Diyos, ganun kalalapit sa Diyos. Kung nakita mo ang Diyos ay malupit na judge, for some people po, ganun nila tinitignan ang Diyos. Judge ang Diyos. Kaya ayaw nilang, kala nila pag nagkamali sila, bibigyan na sila ng sakit ng Diyos. Pag nagkamali sila, parurusahan sila ng Diyos. Pag nagkamali sila, kukuhanin ng Diyos ang kung anumang meron sila. Hindi yan ng Diyos. Sabi kanina, God is love. God is love. At sabi sa I think that's 1 Corinthians 13. Tama po ba? Chapter 13. Love does not keep records of sin. No record of sin. Hindi niya inaalala ang kasalanan mo. O, sasabihin ng mga nanonood, may lisensya? Bakit? 'Di ba? Binibigyan ng lisensya daw. It's a license to sin yung grace. Sinong hindi nagkakasala? Sabi ng tinuro ni Jelly kanina. Pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, then you're lying. Wala ka sa katotohanan. Kung sasabihin mong hindi sabi ng Bible, laban ka pa ba? Laban pa ba tayo sa Bible? Pag sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, mawasak man ang lahat ng bagay sa mundo na to, pati ang mundo na to, pati multiverse. Sama na natin. Pero ang salita ng Diyos mapangyayari and will stand forever. Diba? So walang makakakontra sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, nagkakasala tayo. So, hindi ko kailangan ng lisensya para magkasala. Nagkakasala ako. Nagkakamali ako. I fail at times. I fail at times. Kasi, ang dami tuturo, no? Kasi 3 parts tayo. Alam niyo ba yun? Tuturo po yan nila mga pastor. Ang tao, 3 parts, pahagingan ko na. We are spirit, soul, and body. Okay? Nung tinanggap natin si Kristo, dadaanan natin to later. Okay? Kayo ay ginawang matuwid ng Diyos, sabi ni Jelly kanina. You're righteous. Nung tinanggap natin si Kristo, nakipag-isa tayo kay Kristo, righteous tayo. Sino ko kontra? Kasi kung kukontra kayo, magbasa na lang tayo ng Bible. Kontrahin natin ng Lord. Kinokontra natin ng Lord. Ang sabi nga, ang pagyayabang ay hindi yung nagmamalaki. How do I tell it? Parang ganon, no? Yung mayabang ay, at yung humble ay ganyan-ganyan. Sorry po and all, ganyan. Hindi yan. Ang tunay na humble, nag-a-agree sa salita ng Diyos. Yun ang humble. Okay? So, punta po tayo sa title, ay sa topic ko po. Okay, liberated. Thank you, Lord. Ang topic ko po, liberated. Liberated. Ano ibig sabihin liberated? Malaya? Ano pa? Meron pa yan. Ayaw nyo sabihin. Pwede naman dito. Malaya nga tayo dito eh. Ano yung liberated? Liberated woman. Malayang babae. Oo nga, doon, liberated woman, di ba? Okay. Liberated, okay. So, malaya in context. Also,
in dictionary, it also tells yung sinasabi niya natin na totoo yun, yung liberated na pagkakakilala natin ng mga liberated woman, particularly for women, no? Na parang they freely socially mingle sa kahit sino. Okay? So, parang they attach to anyone. Parang ganon. So, that's liberated. Okay, next. Ay, sorry, ako pala. Okay. Ayan. Ito yung keywords po natin, Galatians. Pagpasensyahan niyo po ako, magbubuklat po talaga tayo ng maraming verse po. Okay? Magbubuklat po, ipagpaumanhin po ninyo. At nawa, i-enjoy po natin yung bawat pagkakataon. Sabi ni Jelly kanina, let's empty ourselves, no? Kasi alam ko po, sa salita ng Diyos, sabi niya, ito ay buhay. Buhay, ibig sabihin, it changes, dynamic. Buhay, buhay din siya. Ito yung buhay mismo natin. Okay? So, Galatians 5:9, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Okay. Alam niyo po ba na nung tinanggap niyo si Kristo, malaya na kayo? Tinanggap niyo si Kristo. Nakapag-isa kayo kay Kristo, malaya na po kayo. So mamaya dadaanan natin saan tayo naging malaya. Okay? Right. Next po. Okay. Sabi niya dyan, keywords ko, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sino nagpapalaya? Knowing the truth. Yeah. Katotohanan. Habang nauunawaan, kaya sabi niya, continue in my word. Habang we continue, habang we abide in the word of God, we continue in the word, mas nauunawaan natin, nakikilala natin ang Diyos, at habang nakikilala natin ang Diyos, nakikilala rin natin yung sarili natin. Nakikilala natin yung sarili natin. Kasi yung Creator mo ipakikilala sa iyo through the Word of God. Ano ka ngayon? Ano ka na ngayon? Hindi ka ganyan lang as how you see it right now. Okay? So, okay. Eto na tayo. Sino nakakilala kay Barabas? Sino po nakakilala kay Barabas? Barabas. Kakatapos lang na Holy Week. Oh, Hestas. Hindi ko kilala si Hestas actually eh. No? Si Barabas. Okay. Si Barabas, kapalit ni Jesus, 'di ba? Pinresent ni Pilate si Barabas, pinresent si Jesus. So alam ni Pilate may mga masamang plano yung mga Pariseo. Alam ni Pilate inosente si Jesus. Pero dahil customary to the Romans na merong palaya during the Passover. Okay? Feast of the Passover, kailangan meron isa. Parang ganyan. In honoring of that, no? So ngayon, pinresent si Barabas at si Jesus, and yung tao ang magdi-decide. Kaya sabi dito, and they cried out all at once, saying, away with this man, and release unto us Barabas. So, sino pa gusto nilang ipa-release? Barabas. Okay? So, okay. Right. Okay. So, si Barabas. Si Barabas, kriminal. Anong kasalanan ni Barabas, sir? Sige, bigyan mo ako na isa. Mamamatay tao. Murderer. Ano ba, sir? Magnanakaw, kawatan. Okay? Alright. Okay. Dito tignan natin. Okay? Actually, yung picture na yon na hiningi ng tao si Barabas at ni-release si Barabas over Jesus. Okay? Right? Makikita natin, it's actually a picture of us. Tagalog.
naglalarawan, no? Sumasalamin ng estado ng isang Kristiyano. Natin, in essence, nating lahat, okay? Si Barabas ay tayo, makasalanan. Sabi kanina, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao na pinanganak sa mundo after Adam, makasalanan. Okay? Barabas was guilty, Jesus was innocent. Barabas went free, Jesus suffered death. Tayo makasalanan. Nawala yung aking isa. Ayan. Lahat tayo makasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ano yun? Wages. Kabayaran. Sorry po. Hindi po ako galing ng Amerika. Nasanay lang po sa trabaho, pero ayoko pong, kasi gusto ko po maintindihan natin, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil lahat tayo makasalanan, deserve of death. Kamatayan lahat. Ang tungo natin. Jesus suffered our punishment so that we may go free. Katulad ni Barabas, supposed to be, siya yung ipapako. Right? Kung ano yung dinanas ni Jesus, though yung kay Jesus, basically, siya yun ang pinaka-superb, malupit na klase ng punishment na binigay ng Romans to any criminal that has been charged, no? So, supposed to be si Barabas yun, but yet, dahil pinili ng tao, si Jesus took his place. Si Jesus yung nag-bear nung lahat nung kasalanan at lahat ng penalty nung kasalanan na yun. So, sana maturo dito. I'm not sure po kung nadaanan na to, pero magandang himayin, merong turo doon, himayin, medically, pag tinignan natin lahat ng pinagdaanan ni Kristo, kaya makikita natin, kaya noon mo masasabi, sukdulan yung pagmamahal ni Kristo, na lahat ng dinaanan niya, kinaya niya para sa atin. Kasi ganun na lang kasukdulan yung pagmamahal niya para sa ating lahat. Maiiyak ka talaga. Yung isang hagupit with, I think, 18 yata or 18 strands na mga bones and all. Sabi doon parang thousands of stitches bago siya maklose. Ganun siya kalupit. Kaya ang explanation ng Bible, parang longganisa na niluto ng husto, labas-labas na ang mga bagay. Halos hindi na makilala. Marred, sabi, no, sa Bible. Okay, next tayo. Okay. Balik ako, sorry. And this happened, yung great exchange na nangyari. Great exchange na sinasabi, for our sake, si Jesus, inosente. Tama? For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Sana walang kokontra dito. Kasi sinabi na ng Bible, we became the righteousness of God. Kasi si Jesus took the sin for us. So, hindi ka magiging righteous. Bababa ko na ngayon pa lang, hindi tayo nagiging righteous dahil sa gawa natin. Kahit sandamakmak at 24/7 ka sa loob ng simbahan, kung hindi ka naniniwala kay Jesus at sinapos niyang gawa sa krus, you will not be able to earn that righteousness of God. Diinan natin yan. Okay. Ito yung kanina, for all have sinned and fall short of the glory of God. Okay, ito maganda. Lahat makasalanan, tama? Okay?
Lahat walang maipagmamalaki sa Diyos. Wala. Okay? Basahin natin to. Ang ganda nito. Nadaanan ko lang to. What then are we? Kasi minsan, merong nagmamalaki pa rin that they're better. I think holy sinner eh. Sorry po. Walang holy sinner. Lahat sinner. Walang maliit na kasalanan. Walang malaking kasalanan. Walang black lies, tsaka walang white lies. Lahat lies. Lahat kasalanan. Minsan kasi ang tao nasanay magkumpara. Mas konti kasalanan ko, mas mabigat yung sayo. However, kung ganun lang ang labanan, sabi sa Bible, pareho tayong makasalanan. Pareho ang tungo natin sa kapahamakan. Okay? What then? Are we better than they? Not at all, for we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Sabi natin, lahat under sin. Okay? Next. As it is written, there is none righteous. Sigaw natin to, walang righteous. No, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. Walang makakapagmalaki, mga kapatid. Lahat tayo. Guilty. Diba? They have all turned aside. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. Therefore, no one will be declared righteous. Nadaanan to, kaya natutuwa ako kay Jelly kanina. Dinaanan niya na. Sabi ko, hindi na nga ako magtuturo. So, therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Kung kaya mong sundin yung 613 laws, de wow. Diba? Unless kaya mo. But I doubt. Kasi yung pinakaunang law, ano yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your soul. Sige. Sino yan? Meron ba dito? Can anyone do it? Baka kahit si Pope, hindi kaya yan. Baka kahit siya. Diba? Or siya. Or kahit sino pa man. Sabi nga, kung mahihigitan mo yung yung righteousness ng mga Pariseyo. Diba? Pero wala eh. No one eh. Oh, pasukan natin ng second commandment. Love thy neighbor as yourself. Sino dito? Susubo yung pagkain. Bibigay. Kay Brother Egay. May ganun ba? Mas hindi, di ba? Pwede mo nang bigay. Meron ka pa namang Fatima. Meron ka pa isa. Pwes naman, oh. Hindi, di ba? Pero ang Lord, binigay, nag-iisa. Kaya naman i-wipe out na lang ng Lord eh. Pero dahil ang Lord just, pwede ba siya magtanos? In-snap? Kalimutan na lang? He'll not do that. One time, tanong ko yun kay Pastor Ben. Bakit? Kaya naman ng Diyos, makapangyarihan naman eh. Pero bakit kailangan dumanak pa ni Jesus ng hirap? Be human and suffer every consequences nung lahat ng kasalanan natin. Kasi just ang Lord. Ang salita ay salita. Ang word niya, yun. Wages of sin is death. Someone has to pay for it. And the only worthy person na mabayaran ng kasalanan ng sanlibutan is Jesus Himself. Right? Okay. Therefore, rather through the law,
lupit nito. Rather, through the law, okay, we become conscious of our sin. The more we look onto the law, dun sa batas, dun sa batas, bawal ganito, bawal ganyan, the more tayo nadodro patungo sa paggawa ng kasalanan. Alam niyo yung... Okay, tapusin ko lang po. Ito pa. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Nadaanan to ni Jelly kanina. Saan nakukuha ang righteousness? Faith in Jesus. Binihis natin. When we believe in Christ, binihis natin yung kaluwalhatian, yung right standing ni Jesus. Okay? Now, God sees us kung sino si Jesus sa atin. Matuwid ka na ngayon. Sino dito righteous? Taas kamay. Taas kamay. Sino righteous? Righteous? Ma'am, righteous ka ba? Righteous. Alright? Righteous? Righteous. Taas lang kamay. Yung mga righteous na sa tingin nila, right? Nagkakasala. Sino dito ang hindi na nagkakasala? Wow. Eddie, wow. Hindi na nagkakasala. Okay. Okay. Diba? So, righteous tayo. Gusto ko pong idiin ito. Righteous ka, hindi dahil sa gawa mo. Kung righteous ka, sabi dito, through faith in Jesus Christ, magiging unrighteous ka ba kasi nakagawa ka ng kasalanan? Tanong po yan. Kung hindi ka sure, basa po tayo ng Bible. Kasi baliktad lang yan. Baliktad lang yan. Kung naging righteous ka by faith at hindi by works of the law, ibig sabihin, hindi ka magiging unrighteous by the works of the law, but not by not working the works of the law. Ekis agad yun. It's all about faith in Christ na nabihis mo yung righteousness ni God. Klaro yun, mga kapatid. Klaro yun. Huwag kang malito sa parte na yun. Okay? Right. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Dinaanan natin to. Nagkaroon ng great exchange. Now we are righteous. Paano tayo naging righteous? Through Jesus, for He is the truth. Abi kanina, it's knowing the truth, diba? That sets us free. Right. Sabi nga, it is finished. Ano yung sinigaw ni Jesus? Kanina natuwa ako kasi dumaan sa feed ko eh. And I shared it po, no? Sabi, it is finished. Yun ang sinigaw ni Christ. At sabi, ang it is finished, ang Greek word niyan ay tetelestai. Okay? At ang tetelestai, ang sabi niyan, meaning niyan ay fully serve. Okay? At yung isang meaning din niyan, dumadaan. Ay, sorry. Ay, sorry. Fully serve. Fully paid. The battle is won. Okay? Meron po ba tayo ditong Bible? Ay, yung like, hindi po. Yung, if-flash, hindi ko nasama eh. Pa-open ko lang po yung Romans 6:17. Sorry. Okay. Ang ganda po kasi niyan. Para mas maunawaan natin ano yung meron, ano ang nangyari sa atin nung ni-receive natin si Christ. Klaro. Kaya mga importante po mga kapatid na nagbabasa tayo ng Bible. Yes, umaattend po kayo ng fellowship dito. No? We attend fellowship. Nakikinig po tayo sa mga pastor po natin dito. Okay po yun.
Kasi natuturuan po tayo. But it's also important po mga kapatid na nagbabasa tayo ng sarili natin. Kasi sabi nga natin, ang Diyos ay personal. Dahil personal lang Diyos, meron kang Holy Spirit when you receive Him. Guarantee yun. No? So, yung Holy Spirit will actually teach us po. Pag nagbabasa na tayo, papaunawa niya tayo. At sasabihin niyo po, pag nagbasa kayo on your own mga kapatid, wag po kayong matakot magbasa ng Bible. Sasabihin niyo, kasi baka hindi ko lang din siya maintindihan. May Holy Spirit po kayong lahat. Mauunawaan at ipauunawa po yan ng Lord sa inyo. Lalo na yung puso ninyo bukas na makaunawa sa salita ng Diyos. Hindi yun pagkakait ng Lord. Si Jesus nga hindi pinagkait. Diba? Wisdom pa ba? Revelations pa ba? Diba? Okay. Gasahin lang po natin ng mabilisan. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ito yung madalas na niyayari tayo eh. Okay. 6:2. Next po, sir. May it never be. Meron po ba tayong NKJV? NIV. Wala rin. Okay. May it never be. Kasi mas strong yung sa ano, no? Okay. He who died to sin, how could we live in it any longer? Sabi niya dyan, kung namatay ka sa kasalanan, paano ka pang mabubuhay sa kasalanan? Next. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus, lahat ng nakipag-isa kay Kristo, were baptized into His death? Kung paano namatay si Christ, ganun din naman tayo, spiritually, mga kapatid. Next. We were buried. Kung paano nailibing. Therefore, with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in the newness of life. Kung paano namatay, nalibing, ganun din naman na-resurrect tayo katulad ni Kristo. May kukontra ba dito? Uulitin ko. Huwag na po kayong kumontra kasi binabasa po mismo natin yung nasa Bible mismo. Kasi kung yung mga simpleng ganito ayaw nating paniwalaan, something is wrong. Mahihirapan po tayong kainin at maunawaan yung gustong paunawa sa atin ng Lord, no? 6:5. For if we have become united with Him in the likeness of His death, we will also be part of His resurrection. Next po, hanggang 7. Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, so that we would no longer be in bondage to sin. Hindi na daw tayo in bondage to sin. Nakagapos sa kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ka nakagapos sa kasalanan. Next po, last. For he who has died has been freed from sin. Kung paanong si Kristo namatay, buried, resurrected, just the same kayo din po mga kapatid. At sabi niya dito, malaya, freed from the bondage of sin. So, meron kay Pablo noon, sabi niya, noon, gusto nating gumawa ng mabuti pero di ko magawa. Naranasan nyo ba yun? Noon, nung hindi pa kayo nakakakilala kay Kristo. Gusto nyong gumawa, pero you are drawn doon sa paggawa more ng mali. Pero dahil tayo na kay Kristo na, there is something in us po mga kapatid that tells us already, malaya na tayo, hindi ka natali. Hindi ka na pwedeng diktahan ng kasalanan. Hindi ka na pwedeng diktahan ni Satan. Gawin mo tong mali na to kasi wala na siyang kapangyarihan sa'yo. Wala na siyang kapangyarihan sa'yo. So kung wala na siyang kapangyarihan sa'yo, it's your choice now. Choice mo na. Diba? Okay.
So, now, saan ba tayo pinalaya? Liberated from what? Okay? Magandang maunawaan natin ito kasi maunawaan natin ano ba yung estado natin ngayon. At pag naunawaan mo yung estado mo ngayon, alam mo kung paano ka mamuhay ngayon. Magbabago ang pananaw mo sa mga ginagalawan mo. Okay? So, next. Liberated tayo from sin. Kanina sabi natin, we are no longer under the bondage of sin. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Righteous na tayo. Good standing tayo sa Diyos. Bati tayo sa Diyos. Reconciled tayo sa Diyos. Sabi dito, but now that you have been set free from sin, and have become slaves of God. Claro. No longer in bondage of sin, but slaves of God. Next. Liberated from the law. Sa batas. Kaya pag may nag-i-inject, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Guys, fulfilled na yan ni Jesus. Sinabi ko ba sa inyo magkasala kayo? Sino dito? Nakilala ang Diyos tapos nagnakaw. Meron? Kilala sa Diyos tapos gumawa ng mali. Happy sa paggawa ng mali. Meron? I don't think anyone na naunawaan yung pag-ibig ng Diyos at na-experience si Jesus hindi magkakaroon ng transformation. Sabi nga ni Jelly kanina, yung paggawa mo ngayon, effortless. At mararamdaman mo yun. Hindi man natin ma-explain in words, pero it is something na mangyayari inside of you, going outside, external, from inside to external, no, from outside. May transformation makabatid na nangyayari kasi naunawaan mo, ganun ako kamahal ng Diyos. Ganun kalupit yung ginawa ni Kristo at the cross. At hindi ko sasayangin yung ginawa ni Kristo on the cross kasi one time lang yan. Hindi na muling bababa si Christ para mag-suffer uli. Kasi binayaran niya na yan para sa atin. Next. But now we are released from the law, having died to that which held us captive. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Ulitin natin. Rather, through the law, we become conscious of our sins. Ano yung conscious? Minsan, the more we look at the law dun sa mga bawal, mas nadodraw tayo sa paggawa ng mali. Sample. For 10 seconds, mga kapatid. Example actually to ni Pastor Ben dati, naalala ko. Do not think of this elephant, pink elephant. Huwag niyong isiping may pink elephant. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anong color ng elephant? Pink. Sabi ko, huwag niyo isipin yung pink elephant. Naalala niyo rin yung story kay Jacob? 'Di ba? Kay Laban, 'di ba? Yung lahat ng mga may batik mapupunta kay Jacob. Yung mga magaganda, clean kay Laban. Okay? So, ang ginawa ni Jacob, yung lahat ng mga manganganak, pinatingin niya sa mga may stripes, mga dotted, doon lang nakatungo. Doon lang. And true ito po, totoo po, kaya ako po personally naniniwala ako sa paglilihi. Kasi biblical. Ang naging ending dun sa story na yon, lahat ng pinanganak may batik. Lahat meron. Walang clean.
Pinaglihi, nakatutok. Because doon nakatutok yung mata. That's conception. Meaning ng conception, pinaglilihi, mga kapatid. So the more tayo leaning, nakafocus dun sa batas, dun sa bawal, the more tayo nagko-conceive ngayon ng kasalanan. The more tayo nakakagawa ng mali. Kasi yung focus mo nandun sa bawal. Tingnan nyo yung sa kanto, bawal magtapon dito. Tingnan nyo, mamaya, di ba? Doon maraming basura. Tama ba? Di ba? Di natin maintindihan. Bawal nga pero dami pa rin doon. Doon gumagawa. Just the same. Ganun po, mga kapatid. Tayo, we're no longer in this pink elephant. Wala na tayo sa batas. Okay? But don't get me wrong po, dahil ang mga kapatiran sa 12:25, hindi willfully gumagawa ng kasalanan because alam nila at nauunawaan nila yung biyaya ng Diyos. From performance mentality. Performance mentality. I'm sure mga kapatid, kayo po na naririto, naunawaan nyo na ito. Yung performance mentality. Napagod ba kayo? For by grace you have been saved through faith. Ito yung sinasabi ni Jelly kanina na pag gumagawa ka na ngayon, hindi ka na dumadating dun sa burnout. Kasi yung paggawa mo, hindi na ito para meron kang i-please na Diyos. Dahil alam mo, umpisa pa lang, pleasing ka na sa Diyos. At ginagawa mo ngayon, yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, not to please Him, but simply because ito yung gratitude Ito yung pagpapasalamat mo. Kasi nai-enjoy mo yung pagmamahal niya Diba mga misis? Minsan, diba pag binigyan kayo ng asawa nyo ng pera, pinagluluto nyo ng masarap. I think it's a good example, no? Parang gusto mong mapasaya siya. Right? Is a response kasi natuwa yung puso mo dahil binigyan ka niya ng extra pang Shopee. Right? Just the same, no? For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. No one may boast. Walang pwedeng magmalaki. Walang pwedeng magmalaki. Walang pagdating sa langit, Lord, ang galing mo, ang galing ko rin, diba? Walang ganon. Walang ganon. Lord lang ang papuri, walang kalahati, walang 1/4, walang mga 1/4, mga kapatid. Sa Diyos lang ang papuri. Kaya nga sabi niya dito, no, so that no one may boast. Lord, may ginawa ko, dami kong ginawa. Lord, nagbigay ako ng marami. Diba? Wala dun. Kasi, unang-una, yung kaligtasan natin, dahil lang sa result ng ginawa ni Jesus on the cross. Okay? Di magpasting. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. No longer servants, mga kapatid. Kaya wag kang masyadong... Okay. I think it's a matter of intent. Bakit mo ginagawa po yung ginagawa mo? So, dapat by this time, nauunawaan na natin bakit tayo nagsisimba. Nauunawaan na natin bakit tayo tumutugtog. Nauunawaan na dapat natin by this time bakit tayo nagbibigay sa Diyos. Nagbibigay sa gawain. Ang pera ninyo... At yung talent ninyo, galing yan sa Lord. Sa Kanya nga galing.
May impress pa ba siya dyan? Diba? Think about it, mga kapatid. Tapos iyayabang mo sa Lord na ginagawa mo? Please naman, ang sa Diyos ay para sa Diyos. Papuri para sa Diyos alone, no? So, okay. Right. Nasaan ako? Hindi na ako kung ano-ano na yung mga nasabi ko. Okay. Next po. Right. Ayan. Ito yung last. Isa pa. Liberated from condemnation. Ano meaning ng condemnation? Sabi, hatol, tama. Guilty verdict. Guilty verdict. Hindi ka po na guilty. Sabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Absuelto ka na, mga kapatid. Wala ka ng kasalanan. Absuelto ka na. Absuelto ka na. Okay? Now, dinaanan natin yan. Okay, kanina, from. Freedom from. Ngayon, puntahan natin, freedom to what? Malaya ka sa ano naman? Tinagalog ko lang. Saan ka naman na malaya? We are free to all of God's promises. Lahat ng pangako ni Christ sa atin, sabi sa Bible, are yes and amen. Lahat we can claim. Anong pinaka-favorite mo po na promise ng Lord? Meron bang gustong What's your life verse? Minsan life verse promises yan. Meron ba? As He is, so are we. Okay, meron akong example dito. Ayan. Ito, favorite nyo to. Alam nyo to. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sabi ng Lord, saan ka man mapunta, kasama ka niya. Kasama mo siya. Hindi ka niya iiwan. Sa buhay natin, highs and lows ng buhay natin, alam natin, kasama natin ang Diyos. Matter of believing, mga kapatid. A matter of believing. Kung paano po pinaniniwalaan na ligtas ka, na pag namatay ka dito, na wala ka sa mundo na to, pupunta ka sa langit. Just the same, paniwalaan mo, habang nandito ka, lahat ng mga pangako ng Diyos. Ang Christianity is not just about sitting and just fellowshipping. Christianity, tuminaw, ito yung may relationship ka sa Diyos. You acknowledge God every day, every single moment ng buhay mo kasi kaparte ka niya. Sabi nga, one spirit na kayo. We are one spirit. One spirit tayo. Wall to wall. Nandyan si Kristo. Paniwalaan natin yun. At dahil nandyan si Kristo na nanglalang ng lahat ng mga bagay sa mundo na to, anything na kailangan mo, ilapit mo sa Kanya. Kung paano kang kumakain ng hindi mo alam at may nagsusupply sa'yo, that's because may Kristo ka. Kung paano mo nalulusutan ng lahat ng mga problema mo in the past, because may Christ na nagmamahal sa'yo na hindi ka iniiwan kahit ano pa man. Diba? Matter of believing. It's faith to faith, mga kapatid. From start to finish, it's faith, mga kapatid. The righteous, sabi na sino righteous? The righteous shall live by faith. So, doon lang tayo mabubuhay. If you see yourself righteous, mabubuhay ka lang sa pananampalataya. It will be your lifestyle. Buhay mo yan.
Okay, next promise, sample lang. Surely goodness, sabi kanina ni Ma'am Jess, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Right? Goodness and mercy. Ang turo nga ni Pastor John dito, sinusundan ka saan ka man pumunta. Pumunta ka dyan, nakasunod yung surely goodness and mercy ng Lord. Surely goodness and mercy ng Lord. So paniniwalaan mo ito, whether at work, whether at school, and wherever you are, paniniwalaan mo na yung goodness and mercy ng Lord nakasunod palagi sa'yo. Paniniwalaan mo, nandyan ang Lord. Acknowledge mo, kasama mo si Jesus. And things will change, mga kapatid. Mabilis ang testimony. Nagpunta po ako ng Cebu nung nakaraan. Nagpapasalamat ako sa Lord sa mga favor, mga connections, no? I have a chance na makapagsalita sa harapan ng mga LTO regional directors, mga matataas na mga tao po, mga kapatid. Sa hindi ko hinagap, never ko pong inisip na magkakaroon ako ng opportunity na makapagsalita sa harapan ng mga government officials. Tapos nagsibu po kami, nagsalita po ako doon. Mabuti ang Lord. Sabi nung kasama ko po, naka-opisina ko, Ma'am Lloyd, paano mo naman ako pa Shangri-La? Resort mo naman ako sa Mactan. Kasi plano namin, dahil may libre kami isang araw, magmamaktan resort po kami doon. Pero naghahanap na po kami ng mura. Okay, yung mga tipo mga 2,500 a night or 3,000 a night. But not Shangri-La. Kasi ayoko nga tingnan yung presyo eh. Pagtingin nga lang ayoko eh, 'di ba? Pumunta pa doon, 'di ba? Kasi although sasagutin naman ng kumpanya, pero hindi po tayo ganong klase ng mga empleyado, no? So we value. Pero bago kami makalipat pagkatapos ng conference, meron po kaming nakachikahan doon, nakikipagkwentuhan sa amin. At yung kapatid niya, may resort sa Mactan. At ang pangalan ng resort niya sa Mactan Resort, The Reef. So sabi niya, sige, tatawag ako doon sa kapatid, pinsan, ganyan, ganyan. At alam nyo ba, so ang ending, to make the story short, doon po kami nakapag-stay, even just for an overnight. At hindi po kami natataranta sa pag-uwi namin. Kahit lumabas pa po kami. Usually, ang check-out ay 12 o'clock. Lumabas po kami doon, 5 o'clock. Walang stress. Walang naninita. At ang mga guest po doon, mga foreigner. Mga alam mong mga alta. Mga alta talaga po. Mga foreigner and all. At ang ganda po talaga ng view. Now, what I'm saying is, ganun yung pabor ng Diyos. Ganun yung biyaya ng Diyos. Hiningi niya Shangri-La, ang binigay, more than Shangri-La. More than Shangri-La. So, mabuti ang Lord. So, paniniwalaan lang natin, no? We are free to access the throne of grace. Sabi sa Bible, ayan. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted. Tama ba to? We are sins. Tapos next. Ayaw. Sorry po. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Malaya ka nang makakapasok. Malaya ka makakalapit. Hindi kailangan kay pare, kay father. Diba? Sabi nga, diba? Napanood nyo siguro yun, diba? Sa The Fashion. Yung veil has been torn. We can come boldly sa biyaya, sa trono ng habag ng Lord. Anytime, anywhere. Parang yung binibenta kong system. Anytime, anywhere. Diba? Next, we are free to all of Christ. Gandan to. Wisdom, righteousness, sanctification, redemption. Walang pinagkait si Kristo. Walang ni-reserve siya sa sarili niya.
Lahat ng meron si Christ, binigay sa iyo. Even seated at the right hand of God, kasama ka doon. You're seated at the right hand of God. Yung heir, pagiging heir niya, tagapagmana niya, kayo din po ay heir. Lahat ng meron si Kristo, meron ka. Hindi pinagkait. Buhay niya nga binigay sa atin, 'di ba? Buhay niya binigay niya sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Wisdom, righteousness, sanctification, redemption, name it, lahat ng meron kay Christ, meron ka po. Sabi niya nga, just as Jesus is, so are we. Kung ano si Kristo, ganun din naman tayo. Okay? We become partaker of His divine nature. Okay? Kung ano si Kristo, yun ka mga kapatid. Okay? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, I'm not sure kung meron po ako dito. Ito yung identity natin. I'm not sure kung nadaanan na to dito. Sandali po. Okay. Balik ako. We become partakers. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. Behold, ito ang bago. Yung luma mong pagkatao, passed away. Ano yung passed away? Lipas na? Patay na. Patay na yung luma mong pagkatao. Eh bakit ganun, ma'am? Taba pa rin ako. Bakit ganun, ma'am? Matampuhin pa rin ako. Kasi nga, 3 parts po tayo. Pastor Raymond, ikaw na bahala. Ang tao ay composed ng spirito, soul. Ang soul, ito yung intellect natin, yung emotion natin. Okay? And then yung body. Itong nakikita sa shell na outside. No? Okay? Yung spirito mo, yan ang kinreate as new. Okay? Nung tinanggap mo si Christ, bago ka nang nilalang. Your spirit is completely new. Hindi na yan patay. Reconciled yan kay Jesus. Reconciled yan sa Diyos. Complete yan. Walang kulang dyan. Holy yan. Righteous yan. Perfecto yan. Now, sabi sa Bible, renew your mind. Kaya may mababasa po kayo. Renew our mind. Kasi merong parte, which is the intellect and our emotions po, na kailangan nating i-align according dun sa sino ka na ngayon. Kung sinabi ni Kristo, no, bago ka na, dapat yung utak mo, yung emotion mo, align doon sa sinabi sa Bible na bago ka na. Sabi, we have the fruit of the Holy Spirit. Nung nakipag-isa tayo, the moment na nakipag-isa po tayo kay Kristo, sinelyuhan ka ng Holy Spirit. Selyado ka. Kaya sinasabi natin dito, pag nagkasala ang Kristiyano, dahil selyado yan, anumang external bagay na nasa labas, hindi makakapasok. Sealed yan. Selyado yan. Selyado ka ng Holy Spirit. And it will not change kung ano yung good standing mo sa Diyos. Hindi magbabago yun dahil dun sa mga ginagawa mo. Okay? So, we are, wala yata kasi dito, sorry na. But he that joined unto the Lord is one spirit. Basahin niyo po yan. 1 Corinthians 6:17. At sabi din dito, Ephesians 4:24, put on the new man. Pag sinabing put on, may gagawin do. Put on the new man,
which after God is created in righteousness and true holiness. Yun ka na. Yun yung estado mo. Righteous ka. Holy ka. Ngayon, yung utak mo has to understand, has to align po. I-align niya. Paniwalaan niya. Holy na ako. Righteous na ako. Ito na yung tunay na ako. At dahil ito ang tunay na ako, yung paggawa ng mali, hindi ako yan. Righteous ako eh. Bakit ako magtatampo? Hindi nga ako yan. Ibig sabihin, peke. Ibig sabihin, nagsisinungaling ako sa sarili ko. If I am still doing yung mga bagay na hindi ako. Dahil ang sabi sa Bible, righteous ka. Dahil sa Bible, holy ka. So I hope nakikita po natin yun, no? A matter of renewing our mind. Understood naman, gradual. At makikita po natin yung sarili natin. Mauunawaan natin yung sarili natin. Makikilala natin yung sarili natin habang nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi papaunawa sa iyo yan ng Lord. You have the fruit of the Holy Spirit. 9 yan. Love, joy, peace, long-suffering, temperance, meekness, self-control. Prutas yan, mga kapatid. Hindi yan i-effort. Prutas yan. Lalabas yan. Ang gagawin mo, you bear it. Ano yung bear? Ano yung bear? Ilabas, i-show, manifest. Yun, di ba? You bear it. Meron ka na nun. Ang kailangan natin, yun, ipalabas. Okay? Okay, praise the Lord. Ito po, ang katatayuan natin ngayon bilang mga Kristiyano, united in one spirit with Christ. Okay? Ito yung identity mo. True identity mo. Kaya pag may sinabi yung iba, otherwise, na hindi dito, hindi ikaw yun. Gigets? Sana nakikita nyo, no? Mababago sana. Tulungan tayo ng Lord, mas mabago natin, mas makita na natin, ano ba talaga tayo? At hindi na tayo mabuhay dun sa old us. Kasi sabi nga, patay na yon, pass away na yon. At pag pass away, wag na nating buhayin, mga kapatid. At kung ibubuhayin natin yun, bulok yun, mangangamoy yun, at hindi ka nabubuhay sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, ito ka. Established, strong in the Lord, salt of the earth, saint, forgiven, justified, blessed, temple of the Holy Spirit, citizen of heaven, led by the Spirit, I am chosen, I am complete in Christ. I am friend of God. I am the child of God. I am holy. I am healed. I am transformed. I am victorious. I am grace-filled. I am the head and not the tail. I am loved. I am redeemed. I am reconciled to God. Diba? I am sanctified, sealed, Holy Spirit, rescued, more than conqueror. Nababasa niyo yan sa Bible, mga kapatid. I'm an overcomer. Free ambassador for Christ. Free from condemnation. I'm alive in Christ. I'm dead to sin. And all spiritual blessing I am blessed with. Yun tayo. Yun ikaw. At yun yung paniniwalaan ng utak natin kasi yun yung sinabi ng Diyos. Nasobrahan ako doon. Our death to sin and resurrection to life with Christ, and that is our freedom,
is already a reality in our spirits. Kaya sabi natin kanina, no? But will only become a physical reality when we know and when we believe it. Reality na yan, mga kapatid. Yan ang totoo. At dahil yan ang totoo, ang kailangan nga lang natin, paniwalaan natin na yan tayo. Okay? Right. Next. Sabi niya, if you continue, ito yung isa nating key verse, no? If you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Understanding po yung lahat ng pinag-usapan natin establishes us na tayo malaya na. Malaya sa kasalanan, malaya sa batas, malaya sa performance mentality, malaya sa condemnation. We have access to all of God's promises. We are new creation, di ba? The truth, kaya ngayon mababago. Yung truth of healing will make you free from sickness. Sabi kanina, I'm healed. Then I'm healed. Kasi yun totoo. The truth of His provision will make you free from lack. Yun ang totoo. I am provided. The Lord will supply all my needs according to His riches and glory. The truth of His love will make you free from fear. Sino pa ba natatakot dito? Meron pa bang hindi sigurado kung saan pupunta pag nawala sa mundo? Ate, parang pag tinanong mo doon, pag tinanong, ligtas ka ba o hindi ka ligtas? Hindi ko alam. Bahala Lord dyan. Si Lord lang nakakaalam. Hindi pala tayo sigurado Diba? Pero dahil sa sinabi ng Bible at binasa natin kanina, sinabi ng Lord kanina, you're righteous. Si Jesus brings ministry of reconciliation. Yun ang gusto niya. And it matters to Him yung relationship mo sa Kanya. Kasi ganun Kanya kamahal. Dahil ganun Kanya kamahal. Ako, alam mo niyo po, ang pinangahawakan ko palagi, mahal ako ng Diyos. And no matter what, gagawa ng paraan ng Lord para sa akin. Kasi mahal niya ako. The truth of His love will make you free from fear. Diba? Perfect love cast out fear. It's the perfect love of God. Hindi perfect love natin sa Diyos. It's the perfect love of God that cast out yung fear ko. Fear mo to whatever. Hindi ka na matatakot. Kahit magsalita ako sa 340 na audience ko po nung Friday, that time, but I know, Lord ang bahala sa akin, siya ang bahalang magbigay ng words sa akin, magbigay ng confidence sa akin, at magbigay ng pabor sa harap ng mga tao na yon. Hindi ko kakatakutan yung tumayo sa stage na yon. That is my first time po mga kapatid. 300 plus attendees po that I have to talk to. And I thank God dahil mabuti siyang tunay. Mabuti siyang tunay, no? So, the truth of His love will make you free from torment. The truth of His grace will make you free from guilt and condemnation. Diba? No more condemnation. The truth of His victory will make you free from weaknesses. Matagumpay ang Diyos, kaya matagumpay ka. Overcomer si Jesus, kaya overcomer ka din. Paniniwalaan na lang natin. Sabi nga, Christianity is no longer like earning or yung ganun, ano yun? Yung earn, ganyan, pagtrabahuhan. It's dahil sabi, lahat meron ka na. More on discovery na lang po siya. I-discover mo ano yung meron ka na. At pinapalabas mo siya. Okay? Next po.
Okay, balik lang ako dito. Ito yung meaning ko ng liberated. Showing freedom from social convention or traditional ideas, especially with regard to sexual rules, or freed from imprisonment, slavery, or enemy occupation. Now, what I'm driving you here po is that Jesus died in our place to set us free. But it's up to us to choose. We can accept that freedom by trusting in Him, or we can turn it down by rejecting Him and miss out on the freedom He already gave us. Si Barabas nung lumabas, magka-rhyme, no? Oo. Si Barabas nung pinalaya, okay? Pwede naman, hindi niya paniwala ang malaya siya. Tama? Option niya yun eh. Pinalabas siya, malaya ka na. Pero dahil siya, sabi niya, hindi, may kasalanan ako. Pako niyo ako. Gagawin ko pa rin to. Ikulong niyo pa rin ako kasi may kasalanan ako. That's an option ni Barabas. Another na possibility kay Barabas is to live in freedom. Live in freedom na hindi na siya babalik sa dati niyang gawa, na hindi na siya no longer be murderer, no longer be an incinerators, no? Hindi na siya yung magkakalat na magtatawag para mag-create ng kudeta and all. Si Barabas yan. Option niya yan. That choice is for Barabas. Nakikita niyo po. Pinalaya na po tayong lahat ni Kristo by giving His life for us. Okay? Malaya ka na. Liberated ka na. Now, the choice is yours, mga kapatid. The choice is yours. Panghahawakan mo ba yung sinasabi ng salita ng Diyos kung sino ka na ngayon? O you will still live in the bondage of performance mentality, living in the bondage of I have to do this and do that para maging approved sa Lord? It's all your choice, mga kapatid. Kung hindi natin babaguhin ang ating kaisipan, we will continue to live kung ano tayo dati bago tayo nakipag-isa kay Kristo. Mabuti ang Lord. Dito ako naiiyak eh. Mabuti ang Lord kasi ginawa niya ang lahat para sa atin. Mind you, pinakamalupit na penalty yung na-receive ni Jesus for anyone na kriminal. Hinagupit, dininay, ni-reject na mga kaibigan and all. Kaya nga sa dulo, 'di ba? Dinuraan, sugat-sugat ang lahat ng mga bagay, ang katawan. Tinusok, iniwan, naiwan. Tapos kaya nga may rant si Jesus eh. Why thou hast forsaken me? Kasi yun lang yung pagkakataon na nung kinrucify si Jesus, that's the only time dahil kinuha niya yung kasalanan at yung kasalanan separates man from God, and that's the only time si Jesus na separate sa Daddy God. That's the only time. Kaya sabi niya, Father, why thou hast forsaken me? Kung kayo nalalayo kayo sa mga anak ninyo dahil nag-abroad or something, miyak, di ba? Mga naka-jeep, tapos naka-duster, miyak, di ba? Pag naghahatid sa airport. Kasi may hiwalay for some time. Si Jesus, just the same as He is human that time, first time niyang mahiwalay sa Diyos. Now, with all na ginawa ng Lord ni Jesus for us, hindi Kanya ginawang robot, mga kapatid. Pwede naman eh.
magdidikta na lang, Lord, kung ano gagawin mo. But hindi. Binigay pa rin niya yung free will, ni-restore back niya yung free will na yon sa'yo. When we were slaves to sin, wala kang free will. Nakakagawa ka ng mali. Bondage ka ng kasalanan. Pero nung time na nakipag-isa ka kay Kristo, binalik niya yung free will na yon sa'yo. Wala siyang pinagkait sa atin. Now, He has given us that free will, mga kapatid. Again, ibabalik ko sa inyo, your choice. Mabubuhay ka sa kalayaan, kasama si Kristo, o babalik ka sa kung dating wala ka pa kay Kristo. Trying to achieve, trying to earn. Enjoy natin kung ano man yung tinapos ni Christ on the cross. Kasi yun yung nais niya. Relationship matters. At dahil mahal ka ng Diyos, gusto niya i-enjoy mo yung lahat ng meron siya na binigay niya na sa iyo. Hallelujah. Praise